Hello po. Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay 27 ng Setyembre. Ah, 2025 anyos. At good morning po sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Sabado dito sa Los Angeles, California. At ang oras po dito ay alas 6:43 ng umaga. Nais ko po mag-vlog patungkol dito sa witness ni Rodante Marcolita. Opo. Ayaw ko sana mag-vlog dahil hinihintay ko pa na mag-testify pa siya ng isa o minsan pa mag-testify. Pero palagay ko hindi na siya mag-testify eh. Kaya ito, mag-vlog na ako kung ano ang masasabi ko dyan. Opo. Hinihintay ko para sigurado yung i-comment ko. Pero ako po ay narinig ko lang siya nagsalita o mga 3 tanong lang sa kanya. Alam ko na po na piki yan eh. Opo. Katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, pinipilter ko yan eh. Yang mga salita, pinipilter ko sa salita ng Diyos. Kaya kung piki yan, madali kong intindihin. Opo. Ang title ko po ngayon ay Witness ni Rodante Marcolita. Talakayin natin si Orly Regala Gotesa. Ayan po. Talakayin po natin. At ano ang masasabi ko, pero gagamitin ko po ang salita ng Panginoon para i-filter yan. Parang gawa-gawa lang yung testimonya niya. Parang tanim witness. Parang pilit lang. Opo, parang pinilit lang siya. Fake pa. Actually, kinonfirm na ito eh. Fake pa yung notary public. Dininay nung attorney na siya ang nag-notary public. Ayan po, dininay nung attorney. Ngayon ay, alam nyo po dyan sa notary public, sa ngayon po, dyan sa Pilipinas, require na haharap yung tao doon sa attorney. Ngayon, kung hindi mabibigat na bagay, pwede siguro yung secretary ng attorney o yung clerk doon, pwede siguro. Pero pag mabibigat po na bagay, ay hindi pwede. Hindi pwede na hindi magkaharap. Kasi nga ay ititestify ng attorney na ito ay nanumpa in my presence. Paano yan? Hindi ba? Tapos may mga witness pa doon. Kahit na clerk lang doon o kung sino man ang tao doon, kailangan may mag-testify. Kaya hindi po pwedeng pikihin yan eh. At iyan po, obligado yung attorney na i-register po sa Register of Deeds. Aywan ko, at the end of the year ata, pinapadala yan. Lahat ng notary public na ginawa niya. Alam ko po yan kasi napasabak ako sa ganyan eh. Diyan sa notary public. Opo. Mayroon kasi doon sa lote na nabili ko, yung lote ay
may kalsada na yun. May kalsada na. Mayroon ng, ibig kong sabihin, mayroon ng dinonate na kalsada. O, ngayon, bandang huli, sinasara nung nag-donate. Kasi hindi raw niya dinonate. Sabi niya, ayun, napasabak kami sa ganyan nga. Ngayon, biniripay namin sa barangay, mayroon siyang donation, pero walang notary public. May donation. At dahil doon, actually, pinasiminto na ng barangay. Simentado na po yung daan pero hinaharangan pa niya. Kasi naandun sa dulo Siya yung bumili ng lote. Hindi, yung dinaanan, kung 5 tao yan dinaanan, ay naandun sa dulo, binili niya doon sa mga tao at idinonate niya sa baryo at siniminto naman ng baryo. Ay kuminsan sinasara niya dahil sa kanya daw yun binili niya Ngayon ay kinuha ko yung dokumento na nag-donate siya kasi nga halos aabot sa korte po Ngayon, pinapanotary public ko doon sa attorney doon sa amin. Tika muna, sabi niya, mabigat po yan, sabi niya. Siya nagpaliwanag sa akin yung attorney, kailangan dito in my presence ay yung date niyan 15 years na pala kanya yung dinonate Ay ngayon ko inunotary public yan, problema yan, sabi niya. Ganun po, Ngayon ay kako, pwede ba ito kako? Na oo, pwede yan, kaya lang hindi matibay yan kasi walang notary public. Na idinonate na niya yung lote na pinagbibili niya, yung side by side lang yan para makakuha siya ng mga maluwang yung yung kalye, mga 6 meters 3 meters sa 3 meters Kumuha siya At yun ang ginawa na kalsada. Yun po. At naging baryo baryo road. Pero kung minsan nga, aywan ko, sinasara niya Kaya ganun. Pero ngayon, hindi na. Dahil hindi niya pwedeng isara ay pinaggastusan ng munisipyo na sinimintado na hanggang doon sa kanya, doon sa lote niya, sinimintuhan. Dahil yun ang request niya. Sinimintuhan naman. Ayan po kaya nga po itong notary public ay kung mabigat na ganyan, hindi papayag po ang attorney na hindi niya tinatanong Opo. O kaya in my presence. Kasi yung po ang nakasulat doon sa notary public nag-sworn siya sa akin o nag-swear siya, kaharap ko siya. Ayan po At i-register po yan sa Register of Deeds. Ganun po yan. Yearly yan. Lahat ng dokumento, yung bilihan, yung deed of donation, yung mga marriage contract, nire-register po yan sa Register of Deeds. Kaya nga, nasa kwan yan pwede mong i-verify yan o kukuha ka ng kopya usually sa munisipyo muna yan, tapos yun na ipapadala na kung saan-saan yan hanggang doon sa Register of Deeds. Ngayon ay yun lang, hindi na siya papasa yung witness ay kung piki o piniki lang nila yung nagnotary, ay mas lalo na siguro yung salaysay. Opo, mas lalo na. Kaya nga, nung nakita ko na parang binabasa niya, pero parang hindi pa niya naiintindihan o kung tinatanong siya, parang hindi niya masagot o nabubulol. Ay hindi ganon ang talagang sinimpaang salaysay. Hindi po ganon. Kabisado mo po yan kahit na wala kang binabasa, kung minsan
na isasalita mo na yan kasi ikaw mismo ang nagsalaysay Ganun po yan. Doon ko kinukuha, nakasulat kasi sa Biblia na kung nagsisinungaling ang tao ay nabubulol o nauutal o kaya ayaw magsalita, dumadaan sa ilong. Totoo po yan. Totoo yan. Dumadaan sa ilong. At bilang isang born again, isishare ko lang po sa inyo tanungin mong 3 beses. Tanungin mo. At yung pangatlo, iba na ang boses. Opo, iba na ang boses. Pag nagsisinungaling, nag-iiba ang boses. Halimbawa, tinanong mo siya, nakita mo ba na siya ang pumatay? Opo, sabi niya Ngayon, nakita mo ba talaga na ito si Pedro, pinatay niya si Juan? Opo. Pero tanongin mo pangatlo ay hindi na makasagot yan kung nagsisinungaling. Parang, ganun na lang yan. Ganun na lang. Lalo na kung detalyado. Kung detalyado yung pagtanong mo. 3 beses po na tinatanong. Parang ganun kay Kwan yan kay Pedro. Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Jesus Christ 3 beses niyang tinanong Yung pangatlo, ayaw nang sagutin ni Pedro kasi nga parang naiinis na siya Alam mo, Panginoon, na mahal kita, sabi ni Pedro. Sige, kung mahal mo ako kanya, ay pakainin mo ang aking mga tupa. Sabi ni Jesus Christ feed my sheep. Hindi ba? Nung una, ang sagot niya ay, opo, Panginoon, sabi niya. Pangalawa, ganun na naman ang sagot niya, opo, Panginoon. Ay pangatlo, mahal mo, Pedro, mahal mo ba ako? Alam mo naman kanya, Panginoon, ang lahat ng bagay hindi ba? Ang ibig sabihin niyan ay mahal niya. Pero ang sabi sa kanya, feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga tupa. Pakainin means pangaralan o kaya ay ayusin sila. Ganun po yan. Ito po ang mga Bible verse bakit sinasabi ko itong witness ni Rodante Marcolita ay na si Orly Regala Gotesa ay peak witness po yan. Ngayon, ang una kong isishare sa inyo, parang hindi sila takot na gumawa ng ganyan. Pati ito si Marcolita, kasangkot yan. Alam ko yan. Kasi siya ang nagkwan parang nagko-coach coaching siya hindi lang testimonya yan, may coaching pa. Ayan po, siya ang yung mga tanong niya po very obvious po kaya alam nila yan na peke. Ngayon, ang tanong ko, hindi ba sila natatakot? Kasi nga may utos ang Panginoon, you shall not give false testimony against your neighbor. Isa po ito sa 10 Commandments. Exodus 20 verse 16. You shall not give false testimony against your neighbor. Ayan po, napakabigat po niyan. Ngayon, pwede po magsinungaling pero ang ibig sabihin nito, yung makakasira ka ng buhay ng kapwa mo o kaya ay mabibilanggo. Kung halimbawa, nagtestify ka, nakita mo ba na siya ang pumatay? Ay hindi naman. Ayun, ay pag nagtestify ka, delikado yung tao Hindi ba? Yung po ang sinasabi ko dito. Hindi natin maiwasan na magsinungaling. Pero kung walang masasaktan o wala naman na mabibilanggo o mamamatay, hindi natin maiwasan talaga
na magsinungaling. Oh. Kumain ka na ba? Ay kahit hindi ka kumain, ay pwede mong sabihin na, opo sir. Oh. Dahil nahihiya ka makikain, hindi ba? Oh, ganun po eh. Pupunta ka ba kanya sa kasal ko? Ay alam mong hindi ka makapunta, opo sir. Pero alam mo na hindi ka makapunta dahil conflict. O, pero gusto mong matapos ng usapan, opo sir. Ganun. Pwedeng magsinungaling, pero wala naman na nasisira ang buhay. O, ganun po yan. Pero ang talagang nakasulat ay, you shall not give false testimony against your neighbor. Oh, hindi sila natatakot dyan. Di ba? Oh, kasi nga, coaching pa si Marcolita, nagkukoach siya Oh, mahal po ang bayad dyan kung sa review center. Oh, ngayon nga sa review center ng engineering, mayroon ng coaching hindi ba? Mahal po ang bayad doon, pero 1 week na lang o 2 weeks before the board exam yan. Coaching ang tawag dyan. Pwera pa yung review na 4 na buwan yan, yung review, o 3 buwan. Pagkatapos ng review, mayroon pang coaching. Ayan ang ginagawa ni Marcolita, coaching. Hindi ba? Oh. Deuteronomy 19, verse 15 hanggang 21. Aywan ko kung summarize na po ito, ano? One witness shall not rise up against a man for any iniquity or for any sin. In any sin that he sinned. At the mouth of 2 witnesses or at the mouth of 3 witnesses shall the matter be established. Yan po ang nakasulat. Aywan ko kung summarize na ito, ano? Ang ibig sabihin po nito, hindi pwede na siya lang ang mag-testify. Wala siyang kasama na magsasabi ng ganun Yun po ang nakita ko dyan. Ay ano bang ititestify niya? Kailangan may backup siya. Hindi kasi stand in court kung iisa mo lang. Kailangan at least 2 o mas maganda 3 kayo. Sino ba yung kasama niya doon sa van? O, dapat sinabi niya. Hindi ba? O, sino ba yung mga kasama niya na nagdala ng pera? Dapat sinabi niya. Ganun po yan. Para yun naman ang mag-testify. Opo, noong mga panahon na yan, yan ang ginawa namin. Pero wala pa rin kunik Wala Kasi nga ay saan nila inabot? Inabot ba nila mismo kay Romualdez? O kay Saldico? O kung sino yan? Kay Bongbong Marcos? Walang kunik po Whereas, yung iba na nagtitestify, ay kwan yan, yung chief of staff yan ni Bong Revilla, ganyan. Yun ang tumanggap. O kaya ay chief of staff ni Enrile yan. Yun ang tumanggap. Dapat ganun na identify. Ay yan, wala. Anong kunik niyan? Ay hindi mo alam kung sa janitor lang nga ibinigay yan at nawala. Hindi ba? At ako, in doubt na po ako dyan sa dami ng malita. In doubt na po ako dyan. Kasi nga, ginugol ko, yung isang malita lang, kahit anong pira yan, mas mabigat po ang bond paper ang pira kisa yung bond paper Ay halos kasing, yung isang malita, halos kasing bigat na ng isang tao yan. Yung 40 million na nasa malita ay may bigat pa yung
malita. Hindi ba? Ang bigat po niyan. Subukan nyo na yung isang L300 van ay punuin nyo ng bond paper yan. Baka hindi niya kaya eh. Opo. Hindi niya kayang buhatin eh. O. Iyon, nakakapagtaka po yan, ay lalo na ganyan ay kumboy sila. Imposible hindi mapansin yan ng mga tao o mga security ng subdivision o kung ano man yan. Imposible walang CCTV yan yung papasukan nila. At yung ang sinasabi ko, sino yung ibang driver na kasama niya o kung mayroon ba siyang escort dyan. Ay ang laking pira niyan, ay yung isang malita nga lang 30 to 40 million. Imposibleng walang escort yan. Dapat yun ang ipinalad niya kasi nga security daw siya security detailer ata Yun ang sinasabi ko dyan, hindi tatayo yan sa anumang korte kasi iisa lang niya at walang kuni. Wala Ngayon ay ito itong Matthew 15:19, mag-ingat po tayo. Lahat po tayo, huwag po tayo agad na maniwala sa mga ganyan. Mag-ingat po tayo kasi si Jesus Christ na mismo ang nagsalita pour out sa Matthew 15:19, pour out of the heart comes evil thought, murder, sexual immorality, theft, false testimony. Ayan po and slander. Parang slander na rin po yan Hindi ko po pinagtatanggol yung mga binanggit niyang pangalan. Actually, iniiwasan ko nga yan Pero kung hindi totoo yan, slander yan. Kasi sinisiraan niya Pero naandito po, false testimony. Hindi ba? For out of the heart of man comes evil thoughts. Hindi ba? May problema po sa tao Ang tao po, simula pa ng simula, may problema. Opo. Contrary to the popular belief, hindi ba? Contrary to yung kiniklaim ng mga psychology book, kiniklaim nila that man is good. Hindi po ganon ang turo ng Biblia. Ang turo po ng Biblia, ang tao ay naligaw. Alam nyo yan. Ang tao po ang turo ni Jesus Christ is slave ng sin. Man commits sin because man is a slave of sin. Yan po ang problema sa tao. Kaya nga bilyon ang ninanakaw nila. Hindi pa nasisiyahan yan Bilyon na po yan. Nasisihan ba sila? Hindi po. Kasi nga, inherent na sa tao May problema po ang tao. At hindi niya mabago yan. Hindi mabago. Walang kakayahan ang tao na baguhin yan. Yang human depravity ang tawag dyan O kaya yung sinfulness of man. Ay ang dami ko po na title na sinusulat doon sa Born Again kasi gumagawa po ako ng parang libro. Ang dami kong dinidiscuss na ganyan. Man is a lost soul. Man cannot save himself alone. Man needs a redeemer. The depravity of a man. Ayan po ang mga title ng mga Born Again sa umpisa. Para ipaliwanag sa iyo, para kumbinsihin ka, wala kang tsansa. Contrary to the popular belief, hindi ba? Na ang tao ay good. Hindi po yan ang turo ng Biblia kaya mag-ingat po tayo. Diyan sa mga ganyan, magtitestify yan, ay alam naman natin na ang tao ay slave of sin. Hindi ba? Kaya,
i-scrutinize po natin yung mga ganyan. Kailangan mayroon ding isang mag-witness na tumutugma dun sa mga sinasabi niya. Pero hindi na kailangan kasi nga ay hindi naman kailangan yung testimonya niya Walang bearing. Iba po dun sa testimonya ng mga engineers kasi sila ang nagplano, sila ang gumawa sila ang kausap Ayan, siya lang ang naghatid ng pira. Hindi ba? Siya lang ang Ayan nga lang po pero nagsisinungaling pa sa palagay ko. Ayan po for out of the heart of man comes evil thought. Ayan po. Kaya huwag po tayo agad maniniwala. I-scrutinize natin. Tingnan natin kung nabubulol o nauutal o yung binabasa niya ay hindi niya maituloy-tuloy o hindi niya maintindihan. Ganun po ang nakita ko Parang hindi niya intindido. Mas intindido pa ni Marcolita. Opo, kasi nga kinukot siya Marcolita is coaching him. Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at sana sa ating pakikinig po ay makasumpong tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At yan po ang aking panalangin. At muli mga kababayan, mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.